Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti Programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Hi! Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news pillars ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagkahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa Vice Session sa katagal na pagkabayan, akala mga paninira, ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Friday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 66 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 58 na mga comments. Edel Toto Balduesa. Meron siyang 38 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 33 na mga comments. And Lynn Gonzalez. Meron siyang 30 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Barbara Butler, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Dallas Music Vlog, nabigay sa atin ng 500 Japanese yen. Thank you so much. And also thank you so much kay Joselisa Moises, nabigay sa atin ng 2 Singaporean dollars. And also thank you sa nabigay sa atin ng GCash mga kababayan. Thank you so much kay Shara Ogayan Bulyo, nabigay sa atin ng 500 pesos. And also GCash, galing po kay Philip Esquivel, nabigay sa atin ng 20 pesos. According po kay Sir Philip Makabayan, sabi niya, 10 lang daw yan. 10 na daw. Kasi nga, ginsure niya Makabayan, gusto niya ma-confirm kung talaga bang yung QR account or QR code na sa ating GCash Makabayan, ay sure yun kay Sir Ivan. So, nabigay siya ng 20 pesos. Okay? So, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Grace Gruta. Nandyan rin po si M.E. Joselisa Moises, Florifigo Mapak, Erlinda Balarasa, Samway Vlog. Nandyan rin po si Elizabeth Habihan, Army Lagaso from Sacramento. Kasama rin po natin si Ben Carandang, Delia De La Peña, Margie Yadao from Hong Kong, Vance Doms. Nandiyan rin po si Rowena Castaneda M from Toronto, Canada, Teresita Tamalawan, and how to Philip Esquivel. And also, syempre, i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga senior citizens. Hello po. And also, greet natin ang happy birthday kay Tiara Lee Madriaga na nandyan sa Ilocos Sur. Greetings come from Judeline Guzman. And also, happy birthday kay Yvette Long. Greetings from May Dunes. At saka i-greet natin ang happy 24th birthday kay Samuel Jr. Calpo, ang anak ni Samway Vlog. At syempre i-greet natin ang happy birthday kay Attorney
Renzo or Attorney Enzo Recto mga kabayan. So Attorney, happy birthday. Pasi sa kagabi, wala po sa live stream nila si Ivan. Yes mga kabayan. Actually kagabi, meron pong pagtitipon-tipon ang mga pro-admin vlogger, yung mga pro-impeach Sara mga kabayan ng mga vlogger. Meron silang ginawa po kagabi na live stream. Nagtipon-tipon sa mga kabayan. So wala po si Ivan. Kasi nga si Ivan, umattend kasi ako ng birthday mga kabayan. Tingnan niyo, Sir Ivan, kahit saan kain, nandun eh. Asang kaon makabayan, nandun talaga si Sir Ivan eh. Kasi nga tayo po inibitahan po ng birthday. At saka yung celebrant makabayan, babalik na rin po tomorrow doon sa Saudi Arabia. So, dapat pumunta rin po si Sir Ivan, okay? So, pasensya no, kay Attorney Insurrecto. Again, happy birthday. Alam nyo, maganda po ang kanilang topic makabayan. Ang kanilang pinag-uusapan doon, yung plano tungkol dito po sa isasagawa pong rally this coming January 18 makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga meron silang mga topics doon na kung saan talaga pong maganda pakinggan. Ito po ay malaking sampal po kay Sara Duterte and also sa mga DDS makabayan. So later, be ready mga DDS. But before that makabayan, syempre, so today is Friday, January 10. Saka meron akong napansin makabayan na supposed to be hindi to ginagawa po ng isang deboto, lalong-lalo na kapag ikaw po ay yearly at saka punong-puno po sa pananampalataya makabayan, pero ang inyong attitude, ang inyong karakter, ang inyong pagkatao medyo hindi maganda kasi. Marami hong ganyan makabayan, di ba? Napaka-relihiyoso, relihiyosa, pero meron silang iba kasi na attitude na kung saan kapag yan po'y nakita po sa ng ibang tao makabayan, hindi talaga po magugustuhan. So dito po sa nangyari kahapon, doon po sa translasyon makabayan, ang mga deboto, meron silang ginawa na kung saan sila po ay napicturan makabayan. Ano Sir Ivan? Alam niyo ba, nag-iinom sila kahapon? Ito pong balita galing po sa News 5 makabayan kasi nga meron pong nakapag-picture sa kanila at saka mainstream media po ang nakapag-picture sa kanila makabayan. Ito'y kumalat. Nag-inom-inom sila kahapon makabayan. Diba ang kapal ng mukha talaga eh? Kasi hindi maganda. Nagpatupad po ng liquor ban ang Manila. Pero bakit sila nag-inuman makabayan? Ang dami talaga eh, maraming pictures yon. Pero nakita ko dito, dalawa lang. Pero doon po sa ibang po ng mga vlogger makabayan, meron silang ipinakita doon na maraming pictures. Siguro 4 or 5 yata yon. Pero dito lang po tayo nakabase sa balita po ng News 5 na kung saan nag-inuman sila. Which is hindi po yan maganda makabayan. And also, dito rin po sa post, galing po sa Pilipinas Today makabayan, na kung saan yung mga basura, iniwan lang. Sana ganyan, no? Napaka-easy naman yan eh. Kung tayo po ay pumunta po sa isang event or pagtitipon-tipon or naman yung event na yan, kapag meron pong salo-salo or meron kayong dala po ng mga snacks o mga pagkain, yung mga plastics or yung mga dala nyo ng mga plastics, sana ilagay nyo po sa saktong lagayan, doon po sa trash can. Or sana dinala nyo na lang. Tingnan nyo, nag-viral at saka kapag ito may makita po ng ibang lahi makabayan, yung turista po galing po sa ibang bansa makabayan at saka nanood sila doon sa translasyon, nakita nila na marami pong mga basura. Di ba ang pangit niyan? Meron kasing negative impact niya makabayan. So sana po, mga kababayan ko, baguhin na ho natin yan. Okay? So anyways, tira tayo makabayan. May mapakita ko sa inyo na picture, ito po ay post po ni Princess Maui makabayan or si Maui Spencer na kung saan napakabastos talaga. Tingnan nyo ang post niya makabayan. Okay lang ba yan sa inyo? Tapos merong title dyan na kinuot ang alam nyo po yan makabayan. Sa mga Bisaya, alam ho nila yan. Kipay. Ginanon daw yung kipay makabayan. So yan kasi ay Bisaya eh. So tingnan nyo. Diba gunggong talaga eh. Kapag ang kanilang poon, itong si Sara Duterte, ang gaganyanin makabayan, di ba nagagalit sila? Lalo na ito pong si Digong. Kapag si Digong ginaganyan, magagalit sila. Pero tingnan nyo, ang ginawa po dito kay PBBM, also kay Felisa. Alam mo natin, ang hinawakan po ni PBBM, yung kamay po ni Felisa. Pero ang title, ang captions, ang pangit makabayan. Di ba? Hinawakan daw yung ginanon daw yung kipay makabayan. Bastos talaga eh. Sana itong si Maui, masampulan to makabayan. Sana merong magkakaso dito. And also, December po sa kanyang post makabayan,
Dito natin napatunayan na totoo po na yung sabi-sabi na yung INC o yung QGC nakipagsanib pwersa sa INC mga kabayan. Sino nagsabi sa Ivan? Di ba kumalat dyan na balita-balita na doon po sa mangyayaring rally this coming January 13 mga kabayan, yung QGC makipagsanib pwersa doon sa INC. At mismo siya na po dito nagsabi mga kabayan. So totoo talaga yung kumalat na balita. Sabi po ni Maui Spencer, Malacanang in panic. Political storm brews as INC-QOGC alliance shakes the foundations of power. So nakipagsanib sa makabayan alliance. O, di ba? So totoo talaga ang sinasabi. Totoo pala talaga yung kumalat po na balita makabayan. Okay lang ba sa inyo mga INC members na kayo po yung makipagsanib sa taga QOGC? Di ba ang pangit yan eh? Kung meron kayong pangalan po na iniingatan, kapag magkipagsanib kayo doon sa QGC, pamangit niya makabayan. Di ba? Papangit ho yan. Kasi alam mo natin po yung nangyari sa QGC. At marami silang ginagawa itong mga hindi maganda dahil nga dito sa kanilang poon na ngayon nakakulong na makabayan. Yung allege gumanon po ng ilang po mga kababaihan, 'di ba? Tsaka sila po ay napaka-fake news. Ang SMNI, ang platform po ng SMNI at saka platform po ng QOGC, hindi maganda o hindi sila credible kasi nga sila po ay nag-aada po sa fake news makabayan. Kaya nga tinatawag natin sila na SMNI, fake news that matters. And also, meron po siyang post makabayan. Nagtanong si Maui. Ano yan sa Ivan? Sabi niya, kung may 4 na impeachment complaints laban kay BP Sara, bakit wala ni isang naghahain ng impeachment laban kay Marcos Jr.? Bakit daw wala na nag-file ng impeachment complaint kay PBBM Kabayan? Bakit daw wala? Kay Sara Duterte, 4 na makabayan. Meron bang grounds? Itatanong nga natin dito sa mga DDS, meron bang grounds na pwede magamit natin na for impeachment kay PBBM? Meron bang grounds? Wala akong nakita kahit isa makabayan. Wala talaga Kay Sara, marami. Kaya nga maraming impeachment case ito or nag-file ng complaint dito kay Sara Duterte. Kasi nga maraming magamit po na grounds doon kay Sara Duterte. Pero kay PBBM, kahit isa, wala mga kabayan. Kung gusto niya pala na magkaroon po ng impeachment case si PBBM, sana siya na lang po ang mag-file mga kabayan. Siya na lang mag-file dito. Diba si Maui, lahat ng tao may karapatan po na ma-file po ng impeachment case. So sana ito na lang pong si Maui kung gusto niya makabayan. Bakit pa sila mananawagan po sa kanilang mga followers? Bakit pa sila mananawagan po sa kanilang mga nauto po na mga gunggong na mga DDS followers na na kumilos na daw makabayan? Susugurin na daw yung Malacanang. Like for example, yung si Tad makabayan. Diba si Tad araw-araw siyang nanawagan po na dapat na mag-aklasan at saka susugod na yung taong bayan kasi daw tinatarantado na makabayan at saka hindi na daw maganda yung ipinakita dito ng congressman ni BBM, ni Felisa, hindi na daw maganda makabayan kasi daw binaliwala na daw ang taong bayan at wala daw karapatan na magsalita makabayan. Diba dahil dito po sa nangyari sa mangyayari pa pala na resolution doon sa HOR na ipapatawag itong mga fake news peddlers kasi nga sila po ay napapakal po ng mga maling impormasyon makabayan. Hindi ba maganda ang ginagawa ng gobyerno natin dahil lang dito po na booking ang kanilang puon makabayan. At saka tingnan nyo makabayan, pabor ang taong bayan. 61% according po doon sa survey, 61% pumabor doon sa ginawang hearing ng HOR tungkol doon sa EJK or sa War on Drugs makabayan and also sa Pogo. Pumabor ang taong bayan na maganda ang ginawa ng mga congressman doon sa ginawa lang hearing po tungkol doon sa EJK makabayan. Tingnan nyo, 61%. Ang ibig sabihin, pumabor ang taong bayan. Pero ang ayaw lang po dito makabayan, syempre yung mga DDS supporter. Kasi nga ayaw nilang makulong ang kanilang poon. Yung poon na presidente sa impyerno makabayan. Okay? So, segue tayo ng konti. Di ba kanina or kahapon nga pala makabayan, si Bossing Vic Soto, siya na po ay nag-file ng kaso na cyber libel doon kay Direk Daryl Yap.
'Di ba kahapon? Pero hindi ko pa nabalita kahapon mga kababayan na kung saan yung actual talaga na video na kung saan pumunta doon si Vic Soto at saka 'di ba kasama niya si Pauline Luna, ang kanyang asawa mga kababayan. Doon sila pumunta po sa Muntinlupa RTC. So itong cyber libel na to, talagang ito po ay nagpapagulat, ito talaga po ay nagpapatakot ngayon kay Direk Dalyap. Bakit sa Ivan? Isipin niyo po, 19 counts na cyber libel makabayan. At saka yung damages, ang hinihingi po ng kampo ni Vic Soto na damages makabayan, 20 million pesos sa moral damages. And also, 15 million pesos para doon sa exemplary damages makabayan. Sumalaki. All in all, 35 million pesos. Times 19 makabayan. Kung matatalo itong si Daryl Yap, times 19 ang damages na babayaran niya doon sa kampo ni Vic Soto, 500 million pesos makabayan. Diba? So malaki talaga, 500 million pesos. At saka doon po sa kanyang kaso na criminal case makabayan, kung siya ay matalo dito, pwede siyang makulong ng 6 years to 12 years makabayan. So yan po ngayon ang papatakot dito kay Daryl Yap. At saka dito po sa kaso ni Vic Soto versus Daryl Yap makabayan, for more added information, ipakita ko sa inyo ang video na kung saan ito na pong abogado ni Vic Soto na si De La Cruz ang nagsabi makabayan. For more details, let's watch this. Ano bang sinahal nating kaso, attorney? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber Cyber libel po. So bakit siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na? Merong hiwalay na kaso para doon. Yun po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Attorney, just to clarify lang namin, so ito po yung social media post na sinasabi kong nirate. Yung teaser lang. Yes, yung teaser video ito. What about the film? Paano pag napalabas na? Pag pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, po pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages. Magkano po? 20 million pesos. Attorney, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case. May PRO po ba sa showing or anong hinuli? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hinihingi na po ng inyong Yes, kampo. meron pong hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy nang walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila, nagtanong man lang. Ano Yung doon? po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. Attorney, nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi. Yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules,
within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito rin po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Sentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daria. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa writ of habeas Nagkukomento, data? gano'n. Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. Kung alam mo mapanira ito, huwag mo nang i-share o i-repost. No? Dahil kasama ka sa nagkokos ng publication. Kasama ka sa naninira sa isang taong privado. Sir, paano yung freedom of expression na sinasabi sa paggawa po ng pelikula? Tama po, pero may limitasyon At ang libel ay hindi kasama sa pinoproteksyonan. Malaya kang magbigay ng sarili mong katotohanan, pero hindi mo pwedeng ibenta at mamanira ng iba. No, kaya maraming pelikula na gumagamit ng ibang mga alias, gumagamit ng ibang pamamaraan para hindi makasakit o makapanira ng iba. Pero ito, diretsahang tinawag na rapist yung aming kliyente. Attorney, marami po kasi nagsasabi ng mga netizens na mahilig sa twist si Daryl Yap. So, po pwedeng pag daw, sinasabi niya kasi na wag mo nang husgahan yung movie. So, pwedeng at the end of the film, baka daw may twist na may bawi. Pero, ganun yung sinabi ng teaser. Po, pwede po bang may maiba kung sakaling iba pala yung direction ng movie in the end? Sa libel kasi, hindi yung intensyon ng writer o ng author ang mahalaga. Kung hindi ang epekto niya sa iyong biktima. So, it's not your good intentions that will matter. Ang magiging epekto nito sa iyong biktima. Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. So, apektado. Nakakatanggap ng hate threats? Kasi mga comments, kung babasahin niyo yung mga comments dun sa mga posts, nati-trigger ito dahil sa teaser video na inilabas. Whatever good intentions he might have, the effect is already there. So, attorney, talaga apektado yung pamilya? Apektado talaga. Sir, politically motivated ba to? Hindi namin masasabing politically motivated. We're only looking at the facts that we see them now. At ang nakita lang namin na facts, mayroong ipinost na defamatory sa aming kliyente. At yun ang aming inaksyon. Attorney, paano yung istorya kung galing mismo sa pamilya? O wala namang problema sa istorya. No? Ang pinoproteksyonan ng batas ay ang reputasyon ng taong sisirain mo, di ba? So kung may istorya ka, may tamang pamamaraan ng paghahayag ng istorya na hindi ka makakasira sa iba. Hindi naman ito ang unang beses na may gumawa ng pelikula tungkol sa ibang tao. So, kung hindi minention si Vic Soto, okay lang? Maraming paraan. We wouldn't want to teach them on how to do a proper movie. Siguro, specialty nila yon. Pero siguro naman, kami ay may kaalaman naman ng konti sa batas at nakikita namin na may paglabag na nangyari. Sir, paano yung proseso ngayon from here? After you filed, what will happen in the coming days? Bibigyan ng kopya ang respondent at hihingi siya ng kanyang sagot. Pagkatapos niyang maghain ng sagot, ay mag-evaluate ang piskal kung may basihan o probable cause. At kung may probable cause, dadalhin sa korte at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Sir, ang showing is supposedly yata February. if I'm not mistaken. Given the timeline, aabot po ba yun na may makuhang resolution? Yung criminal case ay hindi para pigilan ang pelikula o hindi para papanagutin ang naglabas ng teaser video. Yung habeas data, ang aming layunin sana ay mapigilan. So kaya hinihintay namin na lumabas yung order ng korte. Attorney, yung parusa dun sa mga nag-share, ano bang prayer natin sa kanila? Hindi namin sila kinasuhan dito no sa criminal case. Dun sa isa. Doon sa habeas data, ang layunin lang ay pigilan. Yun lang. Para hindi na i-share. Namin sa korte na sila ay pigilan at kung hindi sila susunod, korte na ang magpaparusa sa kanila. Walang pananagutan yung mga nag-share as of that. Sa ngayon po, wala. So sir, dito sa RIT, kasama din yung dapat i-take down na yung Yes. mga posts. Yes. Sir, may idea kayo kung may discussion na kung mababanggit din sa pelikula sila SP Soto and Joey De Leon? Wala. Kung anong legal moves nila, wala pa. Wala pa ho kaming idea dun sa movie, yung teaser video lang po ang basehan namin. Okay. So yung isang linyang yun na to, ganun kaano ka-destructive yun? Well, sa salita ng aming kliyente, ngayon lang niya naramdaman na ganito, na threaten ang kanyang pamilya sa isyung 42 years ago pa natapos. No? Lilinawin ko lang po, wala akong rape. Hindi ko totoong rapist ang aming kliyente.
hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwento. Kaya pala nagbigla pong tanggalan ng mga post itong mga DDS makaabayan. Napansin ba natin, di ba nung lumabas po yung trailer ni Daryl Yap doon sa Vine Sentiments Makaabayan, yan po yung nirepost po ng mga DDS. Ngayon, napaka-busy ng mga DDS makaabayan sa pagtanggalan, pag-delete ng kalang post. Kaya pala, dahil dito po sa final po na case, yung isa makaabayan na yung Writ of Abuse Data na bawal po mag-post or mag-repost nung gawa po na material yung trailer makaabayan na gawa po ni Direk Dalia para hindi sila makasuhan makaabayan. Di ba? Tingnan yung mga DDS, segue ka agad. Nakita ko nga makaabayan, nilaglag nila ito pong si Daryl Yap. Tapos po, sila po si Channel 167, sila po dito si Lemawi, itong si Joey. Si Joey, kaibigan niya yan. Ito pong si Daryl Yap makaabayan. Pero bigla silang lumaylo dito kay Daryl Yap. Di ba napansin ba natin, tinitiran lang ngayon ito pong si Senator Amy Marcos makaabayan. Tinitiran nila itong si Senator Amy Marcos para mahiwalay sila doon kay Daryl Yap. Yan po ang kalang ginawa makaabayan. At lalong-lalo na, dito rin po sa pag-file po ng kaso ni Vic Soto doon kay Daryl Yap, mas lalo silang lumaylo makaabayan. Siniraan lang ngayon ito pong si Daryl Yap. At alam nyo ba, hindi po maka-iska po ito po mga nag-post makaabayan or nag-repost. Bakit sa Ivan? Kasi nakita ko doon sa interview dito kay Pauline Luna makaabayan na nakapag-screenshots na pala sila, meron na po mga listahan kung sino yung mga nag-repost ng trailer ni Daryl Yap makaabayan. Di ba? Nakita po nyo yun sa balita, in-interview itong si Pauline Luna makaabayan na meron na po sila nakuha po ng mga listahan. Meron na po sila nakuha po dito ng mga screenshots. Ito'y nagpapatunay na yun pong account na yun nag-repost ng trailer ni Daryl Yap. Naku, paktay na. Ang daming mga kasuhan makaabayan. So ngayon ang tanong, saan dito lalapit itong si Daryl Yap? Kasi nga ang laki ng budget ni makaabayan. Di ba ang laki talaga niyan eh? Isipin niyo po sa moral damages, 20 million pesos. Tapos dito po sa exemplary damages, 10 million pesos makaabayan. Ang laki ho niyan. Kapag matalo itong si Daryl Yap, siyempre siya na po ay makukulong. 6 to 12 years makaabayan. Ngayon, alam niyo ba na may kumalat na balita ngayon? Ito pa lang si aspirant, baguhan po na attorney makaabayan, sa siya po tumakbo bilang senator, nandyan po sa PDP laban, itong si Jimmy Mountain. Tagalogin niyo lang po yung Mountain makaabayan. Si Jimmy Mountain. Siya pala ay lumapit doon kay Daryl Yap, daw makaabayan, para mag-offer ang kanyang sarili na siya ay magiging legal team or abogado ni Daryl Yap. Pero siya po ay tinanggihan makaabayan. Napahiya daw eh. Bakit tinanggihan, Sir Ivan? Hindi natin alam. Ayun po, hindi natin alam po yung rason ni Daryl Yap makaabayan kung bakit niya tinanggihan daw itong si Jimmy Mountain. Siguro nakita niya na hindi po capable at saka hindi po kaya, hindi siguro nakita niya na wala pang experience o nakita niya siguro na wala pang experience at saka dapat ang hahawag dito o saka hawak po na kaso dito kay Daryl Yap dapat eksperyensado makaabayan. Itong si Jimmy Mountain, hindi pa ho yan eksperyensado kasi siya po ay baguhan po na attorney makaabayan. Kaya kaagad-agad tinanggihan siya ni Daryl Yap. And also, humingi rin daw ng advice itong si Daryl Yap doon sa abogado na isang alleged manggaganon makaabayan na yun si Kibuloy. Yun na yung nandun po nakakulong na si Kibuloy. Ang attorney ni Kibuloy humingi daw ng advice itong si Daryl Yap. Ayon po sa kumalat makaabayan, humingi ng advice doon sa isang abogado ng isang gumanon makaabayan. Bakit hindi na lang kasi ang gagawan dito ng movie ni Daryl Yap yung ginanon po ng mga babae ni Kibuloy makaabayan, di ba? Like for example, sila si Amanda at saka marami pang iba. Dapat yun ang ginawan sana ng movie ni Daryl Yap. Wala pa siyang sabit na makaabayan. Iba ka natakot kay Kibuloy.
Hey, di ba? Yan po ang mga post ngayon, yan po mga panawagan ngayon kay Daryl Yap. Bakit hindi na lang daw yun si Amanda ang gagawa ng movie ni Daryl Yap, mga kabayan? Mas okay pa yon. Dito kay Pepsi Paloma, hindi maganda yung mga kabayan. Di ba? So, ang nangyari dito kay Daryl Yap, at saka alam nyo mga kabayan, talagang napaka-arrogante pa ni Daryl Yap. Totoo lang, marami siyang post ngayon. Nakalimutan ba niya na kapag mayroon ng kaso na i-file doon sa sa RTC makabayan, di ba bawal ka na magsalita po through public or sasagot ka makabayan? Kaya nga marami nag-advise sa kanya ng mga followers niya na sana daw hindi sasagot itong si Daryl Yap. Pero sige pa rin hanggang ngayon makabayan. Di ba? Napaka-arrogante talaga eh. Kaya nga maraming galit sa kanya. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-share naman natin, nandyan po si Nonoy Florin Hears, Mamadawi, City of Cebu. Hi to Rosabella Villa Cortesa, Tagalog Nak TV from California. Nandyan rin po si Shirley Risman, Joyful Pinay, Rodmark Asuncion, Osborne Gislani, Salvacion de la Cruz, Mercedes Say. Hi to Leticia De Fernando, Maricar Baker. Nandyan rin po si Masking Digma, Emmy Mapalad, Bong BRML. Nandyan po si Brian Baltasar. I-share rin po natin si Jesubdo from Calaba, Laguna, Marie Osta, Evelyn Garcia, John Nacario, Lucrecia Candido, Apolonio Nocido, Josephine Gallego. I-shout out po natin si Jemson, Jimbo Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Dansa, Cavite. Nandiyan rin po si Ashen, Carmen Cadarao, Marjorie Minsais from Australia, Sports Shinobi from South Korea, and hi to Luisito Niedo. Shout out nga pala kay Derek Erwin Argilies. Kay Derek Erwina nga pala, Derek Erwina Argilies, and hi to Derek William Mayo. Okay, so makahabahan ko, ipapakita ko sa inyo yung nangyaring pagtitipon-tipon dito sa mga pro-admin vlogger makabayan, yung mga pro-impeachment na mga vlogger, kasi nga sila po'y nagpahayag dito sa kanilang saloobin kung bakit sinuportahan nila at suportado nila itong pag-file ng impeachment case kay Sara Duterte. At saka meron po silang plano na sinabi dito makabayan this coming January 18 sa expect natin na mangyayari. Okay? So, nandito po yung mga paborito natin na mga vlogger. For more details, let's watch this. Yung sabi, 32 million ang bumoto kay Sara. So, bakit nyo i-impeach? Grabe ang taong bumoto sa kanya tapos i-impeach nyo lang, tatanggalin nyo lang. Hindi nyo nire-respeto yung 32 million na bumoto sa kanya. Okay, hindi rin nila naunawaan na ang 32 million, sabihin pa nating talagang 32 million ang bumoto kay Sara. Ang ibig sabihin din lang yan, lahat ng surveys naman hindi isang survey lang. Mag-Pulse Asia, mag-SWS, mag-Tanghire, pati nga yung kay sino ba yon, yung political analyst daw siya na actually si Malo Tikia. 'Di ba publikos yon? Publikos ba yon, Benji? Si Malo Tikia. Oh, kahit yung publikos, basta lahat sila nag-a-affirm na pabagsak na talaga ang trust and popularity rating ni Sara. Hindi trust and approval. Hindi popularity rating. Trust and approval rating. Ibig sabihin, yung tiwala sa kanya ng tao from 89. Actually, nung nagsimula nila ni PBBM, siya ang pinakamataas. Mas mataas pa kay PBBM. Mga 80 plus. Pero talagang pabulusok. Ngayon, ilan na? 49. From 89 to 49. Ibig sabihin, ang tiwala sa iyo ng tao nawala na. Anong ibig sabihin pag nawala na ang tiwala sa iyo ng tao? Yung tiwala sa iyo ng tao na wala na, para sa tao, binitray mo ang tiwala namin sa iyo. Yan yung betrayal of public trust. Yan yung betrayal of public trust. Hindi ako bumoto kay Sara. Pero, okay, recognize, sabihin na natin 32 million ang bumoto sa kanya. Pero ang malinaw na pinapakita, by all indication, survey man yan o anuman, sa aktual, talagang ang trust o tiwala at ang approval rating ni Sara bagsak na. 49, 47 from 89. So ibig sabihin, kung ganyan, bakit nawala ang tiwala sa kanya? Pinakamalaki dyan na dahilan, yang nangyari na yan sa confidential funds. Yang mga pinagagawa niya na yan ang dahilan bakit bumagsak ang tiwala sa kanya. Ngayon, kung bumagsak ang tiwala sa kanya na wala na,
Yan ang ibig sabihin ng betrayal of public trust. Kung ang mga taong nagtiwala sa kanya, nawala na ang tiwala, ang gusto ngayon ng mga taong nawala ang tiwala sa kanya, tanggalin na siya sa pwesto. Kaya, totoo ba na may 32 milyon na bumoto sa kanya? Assuming totoo. Pero, wala na rin yan. Nawala, na-erode na nawala na yung tiwala sa kanya ng tao. Kaya nga, betrayal of public trust. At isa yan sa mga grounds ng impeachment. Betrayal of public. Actually, yun ang pinakamayor eh. Yun na yung pinakamayor. Nawala na ang tiwala sa kanya ng tao. At kaya, tama ba yung sinasabi ng mga DDS na ano siya, bakit nyo siya impeach? Grabe ang bumoto sa kanya. Yes, nung eleksyon. Ay ngayon hindi na yun eh. Nawala na. Ganon din naman kay Erap. Naalala nyo si Erap? Ang laki ng boto ni Erap laban kay De Benicia. Pero, anong ginawa ni Erap? Ikaw ba naman, gawin mong inuman yung Malacanang? Ha? Nagiinuman sila doon, nila Tese Aquino Ureta, isa kanilang mga kaibigan niya, ginawa niyang inom parang bar yung Malacanang eh. Oh. Tapos, dinadalhan siya ng pera, sako-sako ni Chavit Singson, galing sa wedding. Oh, ibig sabihin, yung mga taong bumoto kay Erap ng napakalaki, talong-talo si De Benicia sa eleksyon, di ba? Nawala na yon ng mga taong 2001, kalagitnaan pa lang. So anong nangyari? Inimpeach si Erap. Ganyan din ang nangyayari kay Sara. Malaki ang boto niya noong 2022. Mas sabihin na nating mas malaki pa kay PBBM. Pero nawala na yan eh. At matindi ang ginawa niyang panlulustay sa pundo ng bayan. Grabe yung tiwala ng tao na wala na. Binitray niya ang tiwala ng tao. Kaya ang hinihingi na ngayon ng mamamayan, i-impeach na siya, tanggalin na. At nagre-reflect yan sa survey tulad ng sinabi ni Palerista. O, yun lang. Yun yung masasabi. Kailangan na natin talagang alisin sa posisyon si Sara Duterte sapagkat punong-puno na ang bayan. Hindi na kayang magpasensya ng bayan dahil ang mga kahihiyan, ang mga kawawaan, ang mga paglustay, ang mga pagbabanta. Kung nagagawang magbanta sa presidente, malamang kayang-kaya ding magbanta sa ating maliliit, di ba? So, dapat tapusin na natin ang mga gawain nilang ganito na hindi dapat pamarisan ng ibang politiko na nakaupo sa gobyerno. Hindi dapat na magpatuloy ang isang Sara Duterte sa kanyang posisyon sapagkat ultimong kasamahan niya ay kinakalaban niya. Paano pa ang bayan kung hindi lalaban? Tayo po ay narito para ipaglaban ang tama sa mali. I-impeach si Sara Duterte. Hindi na aatras, hindi na magpapatubaya, hindi na uunawain sapagkat ang pang-unawa ay ibinigay na natin lahat. Ngayon, tama na, sobra na, dapat nang mawala sa pwesto si Sara Duterte bilang Vice Presidente. Salamat po. Dapat na lang talagang maalis na yan sa pwesto si Sara Duterte Carpio. Ma-impeach na para kahit barangay captain o kagawad, hindi na po siya pwedeng tumakbo. Kasi nga, diktador po siya. Maliban sa diktador, tambalustay pa. Linulustay yung pera ng gobyerno pero ayaw pong i-account kung saan napunta. Ako po yung sising-sising niyan. Nabudol po ako niyan. Kasi nga, dito po sa Naga City, kinampanya namin po yan. BBM Sara. Gumawa po kami naglagay kami ng headquarters dito, pero nabudol talaga ako ngayon. Sising-sisi ako. Kaya, hindi pwede akong sabihin na kasama pa ko doon sa 32 million na sumusuporta kay Sara Duterte. Dahil, dapat siyang mawala na. Kasi pag siya po ay hindi ma-impeach at makatakbo pa sa 2028, mas masahol pa po siya sa aman niyang si Rodrigo Duterte. Talo pa niya si Hitler sa pagiging diktador. Kaya dapat na talagang ma-impeach si Sara. Impeach na yan. Sa akin, simple lang, tayong mga Pilipino, pag oras ng eleksyon, talagang normal sa atin yung nagbabangayan. Kasi meron kayong kanya-kanyang manok
Pero after ng eleksyon, kailangan natin magkaisa kasi kailangan tayo ng bayan. So bakit natin kailangan ipa-impeach si Sara? Kasi hindi natin deserve lahat na after ng eleksyon, tuloy-tuloy pa rin ang kaguluhan. Nung in-embrace namin yung unity, inasahan namin ang unity. Hindi lang unity ng Marcos at Duterte, even ng camping, ng Dilaw, ng Estonia, ng lahat. Kasi unity nga eh. So Pilipino ang mag-unite, hindi Marcos at Duterte. So, bakit natin kailangan i-impeach si Sara? Kailangan ng Pilipino, deserve ng Pilipino ang payapa at tahimik na gobyerno. Kahit kailan, hindi tayo makakabangon kung yung ating gobyerno mismo ay magulo. Pero hanggat si PBBM ang presidente at si Sara ang vice, hindi ito tatahimik. Kasi nagpahayag na Sara, di ba? Sabi niya, hindi siya magpapatawad. So hanggat si Sara ang vice president, alam mo naman mag-give praise si PBBM sa kanya. Pwede ang kapal naman na mukha niya, di ba? So, kailangan na talaga na pababain na si Sara para sa atin lahat. Yung tunay na kapayapaan. No? Yung, kung ang panawagan mo ay kapayapaan, ito yung pagkakaalis ni Sara Duterte sa pwesto. Kasi ang dahilan ng lahat ng ito ay ang pag-aagaw sa mas mataas na pwesto. So, ayun lang. So, tayong mga Pilipino, magkaisa tayo, sama-sama, tabi natin ang kulay, tabi natin ang kung ano yung ating mga pinapanigan, kailangan tayo ng bayan. Kung hindi tayo makakaisa, kawawa palagi ang ating bayan. Kawawa lagi ang ating mga kababayan nang yung mga walang lakas na loob na lumaban na kagaya natin. So sino yung tatayo? Tayo. Tayo may kakayanan. Tayo malakas ang loob, makapal ang mukha, tayo magsalita. Tayo yung lalaban para sa bayan. Kaya kailangan tayo po ay magkaisa. Isigaw po natin, hindi lang basta isigaw. Trabahuhin natin. Dapat si Sara Duterte ay ma-impeach na para sa tunay na kapayapaan ng bayan. Kasi kahit kailan, hindi magkakaroon ng kapayapaan kung merong vice president na yung mindset na ay kriminal. Di ba? Biruin mo meron tayong vice president na merong killer. So nakakatakot yun para sa lahat. Di ba? So magkaisa tayong lahat. Stop muna natin kung anong meron sa atin sa nakaraan. Ngayon, bayan naman. Kasi kailangan tayo ng bayan. Tayo ay Pilipino. Tayo ang magtatanggol sa Pilipinas. Sa mga ka-DDS natin dyan, baka pwedeng pakishare-share po ito para kahit paano nakakatulong po kayo sa bayan natin. Ngayon, bakit natin kailangang impeach si VP Sara? Kasi maraming first time dito kay VP Sara na naranasan ang mga Pilipino. Unang-una, meron tayong VP na nandoktor ng mga resibo. Pangalawa, meron tayong VP na merong pinakamalaking confidential fund. Pangatlo, meron tayong VP na nagbanta sa buhay ng presidente. At pang-apat, meron tayong VP na first time mai-impeach. Kaya dapat talaga ma-impeach na itong si Vice President VP Sara kasi pare-pareho talaga tayong nabudol. Alam niyo kung binabalikan ko nga yung mga video ko noong mga 2022, nung pinagtatanggol ko pa si VP Sara, binabalikan ko, parang hindi ko matanggap na ako yun. Parang natatangahan ako sa sarili ko na pinagtanggol ko si VP Sara dati. Tapos ganito pala ginawa niya. Ibig sabihin, hindi pala talaga siya deserve na ipagtanggol ng mga panahon na yun. Kasi lalabas pala yung totoong kulay niya. Kaya nagsisisi talaga ako, ibinoto ko yan. Hindi ko naman yan iboboto kung hindi dahil kay PBBM eh. Kaso wala, nandiyan na yan. Kaya gawin na lang natin ng lahat, tayo mga mas maraming matitinong Pilipino kumpara sa 200 na mga uto-uto, gawin na lamang natin yung tama. So nagkamali na tayo noong 2022, panahon na siguro para itama na natin. Diba? At tanggalin na natin yung dapat tanggalin na Vice President natin para sa ikauunlad ng Pilipinas. Kasi hanggat nandiyan yan, hindi tayo matitigil kasi lalong-lalo manggugulo yung mga supporters niya na 200. Yung mga followers nila na hindi naman nakakaintindi ng kapayapaan, palagi manggugulo yan sa ating gobyerno, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana makita ninyo ang importansya na dapat na nating ma-impeach at ang ating Vice President kahit na ibinoto pa natin. Kasi kailangan talaga
ng majority na Pilipino ng pagbabago talaga. Ng totoong kapayapaan sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi yan mangyayari hanggat nandyan ang ating Vice Presidente. O tanong ko nga lagi ko nga tinatanong sa mga kapitbahay ko rito na mga DDS, konti lang naman mga kapitbahay kong DDS, lagi ko silang tinatanong, okay lang ba sa inyo yung kapitan natin sa barangay gumawa ng mga resibong peke para makapagnakaw? Hindi nila masagot. Di ba? Hindi nila masagot kasi alam nila sa puso nila at sa isip nila na mali yun. Pero pikit sila tinatanggap ang pagkakamali at ipinagtatanggol pa rin ang hindi dapat ipinagtatanggol. So kaya sa mga nanonood sa atin, lalong-lalo na sa mga ka-DDS natin dyan, kahit paano sana magising na kayo, gawin nyo yung tama sa buhay nyo kasi mahiya kayo sa mga anak ninyo, pinagtatanggol ninyo, ganyan, na nagbabanta ng buhay ng hindi lang basta tao, presidente pa, tama ba yan? Diba? So kaya sa mga, inuulit ko sa mga nanonood, mag-isip-isip tayo. May panahon pa tayo para itama yung mga mali natin ng 2022. Alam ko naman marami naman sa atin nakaka-realize na. Kaya sa mga survey na ginagawa yung Pulse Asia, mas pabor yung maraming Pilipino na i-impeach si VP Sara. Which is sa tingin ko naman, dapat naman talaga. At alam ko excited na yung maraming Pilipino na ma-impeach ang ating Vice President. Salamat. So ito nga regarding sa possible na impeachment kay Sara, napakaraming bagay na para ma-impeach si Sara talaga. Nandyan yung violation niya sa ating constitution, abuse of powers, incompetence, at saka yung paggamit ng pondo nang hindi naman nagre-reflect sa dapat na mandato niya at sa paggamit ng pondo ng confidential funds, no. Ang daming bagay. Pero ang lahat ng ito, ito pa yung sa mga dapat na natin sa kanya, yung pagbabanta niya sa security ng ating mahal na presidente at ng kanyang pamilya. Di ba? Ang daming possible na case na pwede yan si Sara talaga para ma-impeach siya ng tulugan Pero ang tanong dito, sana kailan ba yung impeachment nito madidinggin sa Congress? 'Di ba? Importante na may pasa sa Congress at mag-vote sila ng for impeachment talaga kay Sara para pagdating sa Senado mas mabilis na, 'di ba? Kasi hindi pwedeng ganyan si Sara, nandiyan siya dahil banta siya sa national security ng ating bansa. As ang daming sinasabi na hindi naman nagre-reflect sa tamang sa tamang mandato ni Sara. Especially nung tinatanong siya regarding sa West Philippine Sea, ang sagot niya hindi niya mandato na magsalita regarding sa West Philippine Sea. Ngayong natanggal siya sa National Security Council, so nagtatanong siya bakit siya tinanggal, hindi siya binibigyan ng invitation para umattend ng meeting. So kasi useless naman na bigyan pa siya ng invitation para sa National Security Council meetings. Kasi sabi nga niya hindi niya trabaho na magsalta regarding sa West Philippine Sea. So dapat siya talagang tanggalin kahit yung pamilya niya at iba pang presidente na nakakiling sa China, 'di ba? Pabor po ako sa impeachment ni Sara at pabor din ako na wala po siya nasa National Security Council. Unang-una po, National Security, from the word National Security. Ang mga Duterte po, mga China yan. At kung nandun siya sa National Security Council, malamang-lamang po, wala na tayong bansa. Kung ano man po paplanuhin ni BBM, alam na agad ni Xi Jinping yan. At dahil nga dati, kailangan natin maging probinsya, ayon kay Digong, dahil yun ang gusto-gusto nila. Ngayon, nararapat lang yan, hindi pwede pong mag-amang maka-China sa National Security Council. Because it's all about our beloved country. Okay? And pangalawa, pro-impeachment po ako kasi po, nasa batas po, sa pag-hearing pa lang po ng ating pondo ng gobyerno, pera ng taong bayan yan. Nasa konstitusyon po natin na kailangan sumang-ayon, sumunod ka sa
sa rules ng konstitusyon na sa deliberation pala ng hearing mo, i-explain mo yan. At ang hindi pag-attend, paglabag yan sa konstitusyon at paglabag sa ninanais ng taong bayan. Yun lang muna po. Maraming salamat po. Walang mali po sa ginagawa natin. Kasi ito naman po yung legal na process, and at the same time, kung nakikita natin na ang isang public officials, lalong-lalo na yung impeachable officials, committed impeachable offense, wala pong mali sa ginagawa natin dahil pinapahayag lang po natin kung ano po yung ating nais mangyari at may mga basis po kung bakit nag-file ng impeachment complaint itong mga iba't ibang grupo laban kay Sara Duterte dahil maliwanag naman po based sa investigation conducted by the Blue Ribbon Committee na siyempre sa mga political expert din po natin na talagang may paglabag. Lalong-lalo na yung paggamit ng confidential funds. One way there is the malversation of funds. Kahit gaano po kaganda yung intention, example, ni Sara Duterte gamitin ng confidential funds, pero hindi po akma sa paggagamitan ng confidential funds, mayroon pong violation sa revised penal code which is malversation of funds. At the same time, hindi niya po kayang ipaliwanag sa tamang platform like Good Committee on Public, Blue Ribbon Committee. Sagutin niya at bakit nagkaroon po ng mga hindi may paliwanag na mga resibo, lalong-lalo na yung mga bogus na mga hindi naman po registered sa PSA. No, wala pong mga identity ang nakatanggap ng pondo ng confidential fund sa loob lamang po ng 7 araw pala dahil may holiday. So, hindi po masama yung ginagawa natin. We are just simply echoing the voice of the Filipino people that panahon na para masampulan yung mga public officials na instead gamitin yung public funds sa ganito, iba po ang kanilang pinagagamitan regardless kung ano po ang motibo nila. So, ayun, panawagan sa lahat ng sambayanang Pilipino, magkaisa po tayo para itulong po natin yung impeachment complaint na sana po pakinggan ng House of Representatives and the Senate dahil ito naman po yung legal na proseso at may basihan naman po ayon sa mga political expert at hindi na po kailangan natin maging political expert para malaman nating mali yung paggamit ng pondo ng bayan, specifically the confidential funds of the Vice President and the DepEd Secretary which is Sara Duterte during that time. So yun lang po ang masasabi ko. Sana suportahan ng sambayanang Pilipino yung panawagan ng bawat isa sa atin, anuman political party, saan tayo nanggaling. Dahil ito po yung nararapat at hindi po ito dirty politics at hindi po natin pinopolitika ang Vice President. Dahil hindi po siya marunong sumagot sa mga katanungan ng mga representante ng taong bayan, so panahon na para idulog. Okay? At saka, systematic naman, may impeachment complaint. Then, the Congress will decide para i-elevate o i-transmit ang intercall of impeachment sa Senate. So yun lang, maging matapang lang tayo para ipahayag at sana po maintindihan ng what we call this, ng taong bayan yung ating mga pinagagawa. Ang masasabi ko lang po, simple lang po pagdating sa Vice President natin, nararapat na po talaga na siya ay dumaan sa isang impeachment process. The seat of the Vice President should be treated with respect. Kaya lang habang si VP Sara Duterte ang nandyan, hindi po natin kayang ibigay yun o maraming tao po ang hindi kayang ibigay yun. Dahil siya po, instead na nire-respeto siya ng karamihan, na-reduce po siya sa isang meme. Totoo naman po, di ba? Ang dami niya pong mga kapalpakan na ginawa, optics-wise, political-wise. Hindi na po maganda yung kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Dumating pa sa punto na ang ating mismong presidente ay pinagbantaan niya pa openly at marami nakapanood nun, 'di ba? Pilit binabali ng mga DDS pero alam naman natin na totoong nag-threat siya sa ating pangulo, sa unang ginang at sa speaker ng Kamara. Kaya para sa akin po talaga itong ginagawa po natin ay sinusunod lang po natin ang kagustuhan na makagaya po natin na siya ay maialis na sa pwesto. Dahil marami naman pong paraan sana para ipaglaban niya ang kanyang karapatan. Kung humarap lang sana siya sa Quadcom at doon pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano bang tunay na nangyari sa kanyang pondo, di sana nagkaroon ng ibang pananaw ang mga karamihan sa atin. Pero hindi ganoon Imbis na i-address niya yung issue, andyan po siya at nagwawala.
So para sa akin po talaga, it's about time that she will go under an impeachment process. Since process naman po yun, ito po ay hindi paghuhusga ng agaran, ito po ay lilitisin ng mga pinakamatatalino nating mga mambabatas. Then, from there on, makikita po natin talaga kung ano magiging magandang desisyon nila para sa ating Vice Presidente. Na I think, personally, hindi na po nagagawa ng mabuti ang kanyang trabaho, ang kanyang mandato. Yun lamang po. Pero isang bagay lang, yung sabi ni Colex, katarungan, siguro sa iba vague yun. Paano naman nangyaring impeachment, katarungan? Kumbaga, kasi madali mong sabihin yung impeachment dun sa EJ case, yung mga pinatay, di ba? Nananawagan yung mga biktima ng katarungan. Ngayon, paano naman ang panawagan ng katarungan dito kay Sara? Ang katarungan dyan, tayong mamamayan, ay pera natin yan, pinaghirapan natin yan, di ba? Ang bawat piso, hindi nga lang piso yan. Alam nyo, ang plunder nga, 15 million lang ang pinag-uusapan. Ano na, plunder na, pandarambong na. Ay ang kay Sara Duterte, hindi lang 50 million. Kaya ito, grabe, ang mamamayan naghihirap. Ang mamamayan naghihirap. Grabe ang paghihirap ng taong bayan. Kaya nga nagsasabi si Sara minsan, pag nagsasalita si Sara sa kayong mga DDS, kawawa naman ang ating mga kababayan. Hirap na sila. Anong klaseng naawa ka sa mamamayang nahihirapan tapos nilustay mo ang pundo ng bayan? Kumbaga, kailangan natin ng katarungan. Ang katarungan doon, yung mamamayang naghihirap na nga, grabe ng paghihirap, pinaghirapan ang pera na yan, na nasa pundo ng bayan tapos nilulustay lang ng mga opisyal na tulad ni Sara. Ang hinihingi ng mamamayan, katarungan. Kasi imagine niyo, hindi ka kumakain ng 3 beses sa isang araw. Tapos sa bawat produkto mong binibili, asukal, kape, mantika man yan, may buwis yan. Kahit wala kang income tax na binabayaran dahil mahirap ka, pero yung binibili mong mantika, yung binibili mong nagmumotor ka lang, may motor ka, yung binibili mong gasolina, may buwis yan. So ibig sabihin, naghihirap ang taong bayan kahit hirap na, nagbabayad sila ng buwis, tapos lulustayin lang ng ganyan kagarapal, at kapag pag pinatawag mo siya para magpaliwanag saan napunta ang pera, tapos ayaw niya kilala, ano siya? Di ba? Ano yon? Ano ba siya dito? Reyna? Prinsesa? Hindi tayo monarkiya. Republic na tayo. Sovereignty resides in the people. Kaya kailangan natin ng katarungan. Yun ang ibig sabihin ni Colex doon sa katarungan. Yung pagkakaisa, kanina nababanggit natin ang pagkakaisa. Dalawa lang naman ang pagkakaisa eh. Pagkakaisa sa pagsasamantala sa bayan o pagkakaisa para wakasan ang pagsasamantala sa bayan. Tayo sa atin, malinaw sa atin, nagkakaisa tayo para wakasan na ang pangluloko, pag-aapi sa bayan. Silang mga DDS, nagkakaisa rin yan. Matindi rin ang pagkakaisa niyan. Kaya lang pagkakaisa yan sa pagtataguyod ng mali, ng kasinungalingan at ng kasamaan. Yon. Anyway, may choice ka naman sa mundo. Saan ka ba sasama? Sa mga nagkakaisa para sa kasamaan o sa nagkakaisa para sa katotohanan at kabutihan ng bayan? Tayo, hindi naman tayo sa nagbubuhat ng ating mga bangko, pero alam natin ang pagkakaisa natin ngayon ay para sa bayan. Para sa ikabubuti ng bayan. At dito, hindi na nagmamatter sa atin kung sinong sinuportahan nating presidente noong 2022. Kami, mga Lenny kami, si Aling Marie, si Colex, ako, wala dito si Mark Gamboa, pero yon isko yon. Kung sumama dito si Batang Tuits, isko din yon. Mga isko yun eh. Si Tuto Kausing, kasamahan namin yan sa Bunyog, dati isko din yan. Marami, may mga isko, may mga may mga Lenny, may mga BBM. Pero dito, hindi na natin tinitingnan ang nakaraan. Ang pinag-uusapan na natin ngayon, ano ba ang dapat para sa bayan? At nagkakaisa tayo. I-impeach si Sara. Actually, ang pag-impeach natin kay Sara para rin ipakita na ito ang klase ng opisyal na hindi dapat humawak ng pwesto sa gobyerno. Lalo na, nag-aambisyon siyang maging presidente sa 2028. Sos, vice presidente pa nga lang. Ngayon, yung 125 million niya, pinakiusap niya pa yung kay BBM. Pinakiusap niya yon. Ay pag presidente na yan, hindi na siyang makikiusap. Siya na ang magdidesisyon. Kaya grabe mga kababayan, ito? So ito, yung pagkakaisa natin. So, yan. Kaya ang panawagan natin,
sa January 18, ipakita rin natin ang suporta natin sa panawagan natin. Ano? So kami, may kanya-kanya kaming platforms, YouTube, Facebook, TikTok. Ang panawagan namin, bawat mga followers natin, yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, hikayatin nating umattend. Nananawagan po kami sa inyo. Ako ngayon nagsasalita ako, pero napapanood ako sa mga platforms ni Benji, ni Admin Rich, ni Palirista. Kayo rin, Palirista, Benji, napapanood rin kayo sa aking mga platforms ngayon. So, kita nyo yan, iba-iba kaming pinanggagalingan ng mga presidenteng sinuportahan, pero nagkakaisa kami sa panawagang i-impeach si Sara. Kayo rin, kung ano man ang kulay ninyo, sumuporta man kayo kanino mang presidente, wag nyo na pong isipin yan. Magsama-sama tayo si January 18. Okay, so makakabahan ko, i-invite ko rin po kayo this coming January 18 sa mangyayari doon na rally, Impeach Sara Rally, doon sa EDSA. Okay, so supportahan ho natin makakabayan. Mga DDS, ano bang take ni Sir Ivan kung bakit pro-impeach Sara si Sir Ivan? Or gusto ba natin, or gusto ni Sir Ivan na matanggal na sa pesto itong si Sara Duterte at hindi na po makakahawa kung anumang posisyon dyan sa gobyerno natin? Bakit, Sir Ivan? Asal pa ho doon sa mga narinig na natin po na na mga sinasabi po ng ating mga kaibigan po ng mga vlogger, asal po doon sa mga nag-file po ng impeachment case complaint dito kay Sara Duterte, nakita ho natin po yung mga grounds. Narinig na ho natin yan sa mainstream media, narinig na po natin yan sa mga ibang po mga vlogger makakabayan. Ang take ni Sir Ivan kung bakit pro-impeach Sara si Sir Ivan, bakit? Kasi nga nakita ko dito na wala pong kapasidad si Sara Duterte na humawak po na mas higher pa na posisyon sa gobyerno natin makakabayan. Lalong-lalo na bilang isang presidente. Bakit? Nakita ko ho sa kanyang mga press conference, mainitin ang kanyang ulo makakabayan. Alam mo natin, ang mangyayari kapag ang tao ay napakainit yung ulo makakabayan o mainit yung ulo, di ba hindi na po makakapag-isip dito ng matino or straight? Iba na po ang kanyang masasabi. Kaya nga lagi siyang sumasabit po sa kanyang mga press con makakabayan. Marami siyang nasasabi doon na kung saan babalik sa kanya. Kaya lagi siyang ginagawan po dito ng memes makakabayan. Laging sumasabit ang kanyang mga press con dahil nga mainitin ang kanyang ulo makakabayan. Hindi mapansin ng iba na mga DDS na uminit na pala yung ulo ni Sara Duterte kasi nga magaling siyang gumamit sa kanyang mukha makakabayan. Facial expression. Pero kung titingnan natin ang kanyang mata, naninilisik makakabayan or nananilisik, di ba gumaganon ang mata niya? Kasi nga galit na ho siya. At saka dahil po sa galit niya, bumabalintong lagi ang kanyang statement. Pangalawa, siya po ay identified po na pro-China makakabayan. So siya po ay threat sa bansa natin. Threat siya sa bansang Pilipinas. Kung sakaling siya ay magiging presidente, God forbid, in 2028 makakabayan, ano kaya ang mangyayari sa WPS? Sa isang iglak lang, magiging hahawak na ho yan ng China makakabayan. Ngayon nga na si PBBM pa yung presidente natin, di ba lagi pong nandudumbol po yung China dyan sa WPS makakabayan. At pong eager silang kunin yung WPS. Paano na kung si Sara yung magiging presidente makakabayan? 'Di ba? Isang pitik lang 'yan. Isang ganun lang 'yan ni Xi Jinping. Automatic WPS hawak na ng China makakabayan. 'Di ba? Gets ba natin? And also, marami pong ginagawang kabulustagan itong si Sara Duterte. Aside pa doon sa kanyang pagbabanta doon sa ating presidente, which is first time in history na narinig natin sa isang BC makakabayan. Pagbabantaan mo ang isang presidente, pagbabantaan mo ang isang first lady at saka speaker makakabayan. At saka hayagan niyang sinabi on live na siya po ay nag-hire na ho dito. Kapag meron nang mangyari sa kanya makakabayan, titigiin daw ang presidente, first lady at saka yung speaker. Di ba yan po'y napaka-worst makakabayan? Dahil po sa kanyang ginawa, ipinahiya niya ang bansang Pilipinas kasi yan po'y kumalat po all over the world ang kanyang sinabi kasi nga mismo po isang vice-presidente na kaya niyang sabihin na ganyan makakabayan. Death threat para po sa presidente, para po sa first lady at sa speaker makakabayan. Tingnan nyo, mga sikat po na mga anchors, journalists, mga mainstream media from other countries. Ano ang sinabi nila? Di ba nakakahiya yan?
Nakafocus sila ngayon kay Sara mga kababayan. Nakakahiya daw ang kanilang vice-presidente. Dahil po si Sara isang Pilipino mga kababayan, nadamay tayo doon. Napahiya po ang bansang Pilipinas. Napahiya po yung mga Pilipino. Dahil po sa ginagawang katarantaduhan na isang vice-presidente na yon si Inday Lustay mga kababayan. Ano ni DS? 'Di ba? Marami pang iba. Marami pa hong mga grounds, marami pa pong dahilan kung bakit gusto kong ma-impeach na itong si Sara Duterte. Okay? So anyways, i-share po natin si Tess Tumaliwan, Elena Cao, Felicitas Manibog. Nandiyan rin po si Marilo Lumiares Longara from Cavite, Haitsu Boboy Elmido Costin Sadugyo. Nandiyan rin po si Gorgonya Angala from Hong Kong. Anisito Kumabig, kasama rin po natin si Romel Palakay, Ray Batak, Milagros Vanes, Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Elvira Jimezo, Apple Nas, Merna Borromeo, JRN, Percy Shalana, Haitsu Nonski Pasamonte, Ivy Alfonso, Virginia Minok, Emerald Gemini, and Haitsu Teresita Redolia. Okay, so makaabahan ko, yan natin manakalap na mga balitang ang araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. O Panginoon, salamat sa kaloob na buhay na nagpapahintulot sa akin at sa aking pamilya na makita ang isang pangmagandang araw. Ngayong araw, Panginoon, binubuksan namin ang aming tahanan sa iyo at inihiling namin na magdala ka ng kagalingan, mga pagpapala at mga himala na sa pagdating mo sa aming buhay. Idindalangan ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.